Shalom mga kaimet, shalom mga kapatid, mga kaibigan, mga masugid at na minamahal nating mga taga-subaybay ng ating lesson series. At ngayon po ay isang maalab na umaga ang ating hatid po sa ating lahat at isang maalab na shalom, kapayapaan ang sumating lahat. At ngayon po ay dito sa bukid, napakalakas ng hangin dahil amihan po, kasagsagan ng amihan. Malamig na, malakas pa ang hangin at alam ko ganun din sa inyong mga lugar, ganyan ang panahon dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman ay napakalamig dahil winter. So, ngayong umaga bago tayo magpalaot sa ating mga gawain sa ating bukid, ay nais po nating susugan ng isang aralin, yung isang prohibition sa mga tao na you shall not murder, no? Prohibition of murder, na huwag kumitil ng buhay ng tao. At alam po ba natin na ang isa nating isususog dito ay yung tinatawag na abortion. Ang abortion po ba ay prohibited? Kasama po ba dito sa kategorya o kategory ng prohibition of murder? Ang isa po bang pag-abort ng fetus sa sinapupunan ng ina ay isang matatawag na murder? At ang ating pong batayan na sagot dyan ay isang galing po sa kautusan ng Diyos, tinatawag na Torah, na ipinangaral ni Prophet Moshe. At ngayon po ang Talmud, ang Jewish sacred books, gaya ng Talmud, Mishnah, and other sacred books, at pati ng Torah of Moshe, nagsasaad po doon sa Genesis chapter 9 na do not shed blood, for any man who shed blood shall his blood be shed. So that is considered as murder, no? Yung shed blood is a metaphor, yung pag-shed blood, yung pagpatay, no? It is considered as pagpatay. So ngayon po ay yan po ay atin pong bibigyan ng halaga ngayon, aralin, dahil po by virtue ng Torah, yan po ay isang prohibited act, yung pag-murder. At sa patungkol sa fetus ay sangayon sa Jewish halakha or literature, kagaya ng Talmud, ay ang fetus, yung sanggol sa sinapupunan ng ina, within 40 days, ay ang tawag po diyan ay potential life. Isa po siyang tawag na potential life. And then above that, yan nagde-develop na yung limbs and other organs ng bata sa sinapupunan ng nanay, at ang tawag po diyan ay developing life, developing life. At batay dito sa ating pag-aaralan ay it depends kung papayagan ang pag-abort. At ito ay mayroong tinatawag sa Hebrew na yung rodef. At ang rodef na yan ay kung nanganganib yung buhay ng nanay dahil lang doon sa pagbuntis prior to the formation ng limbs and other parts or organs ng sanggol, ay pinapayagan ito for the sake of the life of the mother. But if it is not the life of the mother is not at stake, then abortion precisely is prohibited. The intentional abortion for the sake or for the purpose of other purposes, kagaya po ngayon ang abortion ginawang legal dahil po yung ibang gamit nito, yung fetus, ay ginagamit sa ibang medical aspect or sa ibang medical reasons. At yun ng iba, ginagamit ito sa medical purposes or medications. Now, dito sa ating pinapag-aralan, if the case is such a case na mag-abort ka for the sake of that, then that is precisely absolutely prohibited, no? Ang sinasabi ng Jewish halakha is for the sake ng rodef in relationship of the child to the mother.
but not for others' sake, no? And that would be considered as murder. And according to Jewish halakha, at 40 days ay mayroon na po yang ng fetus, ay dyan po sinisecure, or dyan po nagkakaroon ng tawag ito, pagkakaloob ng soul para doon sa bata. Ang tawag po yan ay yung nefesh. So yung life na yan, yung nefesh na yan, ay ang siyang magiging kasama, kaakibat ng bata sa kanyang paglaki sa sinapupunan hanggang siya isilang, no? Kaya tayo pag isinilang, mayroon na po tayong soul. Dahil doon pa lamang po yan sa sinapupunan ay mayroon na, kagaya ng sinasabi doon sa Isaiah chapter 44 verse 24, that sabi ng Panginoong Hashem, I am Hashem who formed you out of the womb. Ganyan din ang sinasabi doon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, na si Prophet Jeremiah was formed by Hashem in the womb, and Hashem knew already Prophet Jeremiah while he was in the womb, and while he was in the womb, and he was given and ordained by God, no? He was ordained by God to be his prophet, one among his prophets. So, actually, sa Judaism ay mayroon ding katuruan na tawag ito, even yung pag-shed or pag-waste ng seed ng lalaki, no, ay isa pong prohibited acts. Isa pong itong prohibited acts kahit wala pa po yung soul, kasi yung seed ng lalaki, out of the million sperm cells ng lalaki, ay isa doon ay could be a potential life. Kaya ang Jewish halakha dyan or ruling is that it is prohibited even to waste your seed. And there was an example during the time of Yehuda. Mayroon siyang dalawang anak na nag-asawa. Yung panganay nag-asawa kay Tamar, but he did not made it he did not cohabited with his wife Tamar, okay? And sinayang niya yung kanyang sperm, yung kanyang seed, and he was punished by Hashem by killing him. And so according to leverage marriage, ay yung brother sana ang mag-asawa, ganun din ang ginawa. And the same thing, Hashem made that second son, ay ganun din ang ginawa. He was punished by Hashem by killing him. Okay? So kahit pa yun ngang fetus na before 40 days, based on this halakha, it is even prohibited, if not for the sake of the life of the mother. So ngayon, no, legalize ang abortion, no, throughout Europe and United States, and also in other places as China. So kahit dito pa sa ibang mga bansa, kahit sa Pilipinas, kahit hindi po legalize yan, kahit hindi legal, ay ginagawa din pong nagagawa po din ng ibang tao na mag-abort ng bata sa kadahilanang ito ay bunga, yung bata ay bunga ng hindi angkop na relationship, o di kaya ay ayaw nilang magkaanak, no? Ayaw nilang So this is a kind of horrible thing that humanity must avoid, so that God himself will help us to do things right dito sa mundong ito. And if we do that, then tikkunim, rectification of this world will begin in humanity, and the whole world will have a rectification at tikkunim. And so this is our lesson for today. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.